I'm gonna cut that out. You get down and you decline it. This isn't your turn. Now sit. And cut. Yeah, I'm cutting that out. Sit down right here. Let's sit on the couch. Oh. Sit her down on the flipping couch. Okay. Stop it. What was that look for? Sorry, I just get nervous. Stop getting scared. Look, just be yourself. That is myself. Well, then change it. Ms. Frankie, how do you plead to count 1, aggravated child abuse, a second-degree felony? Guilty. To count 3, aggravated child abuse, a second-degree felony? Guilty. To count 5, aggravated child abuse, a second-degree felony? Guilty. And to count 6, aggravated child abuse, a second-degree felony? With my deepest regret and sorrow for my family and my children. Guilty. Ang Utah na tinutukoy bilang Beehive State ay isang estado sa West America. Kilala sa 5 national parks, kabilang na dito ang Zion, Arches, Canyonlands, Capitol Reef at Bryce Canyon. Ang populasyon nito ay humigit kumulang na 3.4 million na may malaking bahagi ng pananampalataya ng Latter-day Saints o Mormons na nagbibigay ng konserbatibong kultura, lalo na sa mga rural na lugar tulad ng Ivins, Utah. And I'm Kevin. And we are the creators and parents of 8 Passengers. Sa mundo ng social media, lalo na sa YouTube, isa sa mga content creators ay ang 8 Passengers na may mahigit 2 million subscribers. Isang YouTube channel ng pamilyang Frankie na binuo at inilunsad noong taong 2015. Ang channel ay sumikat sa YouTube dahil sa mga uploaded videos tungkol sa buhay bilang isang malaking pamilya na may 6 na anak. Ipinapakita nila ang mga daily routines, homeschooling, family discipline, grocery shopping, at parenting. Ang 8 Passengers ay ang mga tauhan ng pamilyang Frankie. Si Kevin na ama, si Ruby ang ina, si Shari na panganay na babae, sumunod si Chad ang panganay na lalaki, na sinundan naman ni Abby and Julie na parehong babae, na sinundan naman ni R at ang pinakabunso na si E. Si Ruby Frankie, ang ina at tagapamuno sa channel na 8 Passengers na sa kasagsagan ng kanilang kasikatan ay milyong-milyong taga-subaybay ang nanonood ng kanilang content na mabilis na sumikat dahil sa wholesome family content. August 30, 2023, past 10 a.m. Sa isang tahimik na bayan malapit sa Snow Canyon, ang komunidad ay nagulantang. Ito ay matapos ang isang batang lalaki na 12 years old ay nakatakas mula sa isang bahay na may 10,000 square feet. Ang bata ay umakyat at lumusot sa bintana ng isang bunker-style na bahay at naglalakad sa ilalim na nakakapasong araw. Ang batang kumatok sa bawat tahanang nadaanan na parihong walang sumagot ay walang iba kundi si R. Ang batang si R ay hindi pinanghihinaan ng loob o nawala ng pag-asa. Patuloy siyang naglakad at pumanhik sa patio ng pangatlong bahay at kumatok. Pinindot gamit ang doorbell at sa pagkakataong ito pinagbuksan siya ng may-ari ng bahay. Ang may-ari ng bahay ay si Danny Clarkson. Tinawag ni Danny pabalik ang papalayong bata. Nang makalapit na si R, agad itong humingi ng tulong at ito ay kung pwede ba siyang dalhin sa pinakamalapit na police station. Sa pagkakataong ito, lumabas na rin ang asawa ni Danny. Pinaupo ang bata at binigyan ng tubig na mainom at pagkain. Tumawag agad ng 911 si Danny at kausap na noon ang telepono ni Danny ang mga responders habang kumakain naman ang batang si R nang hindi mapigilan ni Danny na maiyak habang nagbibigay ng paglalarawan sa bata. Agad na dumating ang mga responders kasama ang presensya ng mga kapulisan sa bahay ni Danny. Ang mga responders at pulis ay parihong nagulantang at di makapaniwala sa kanilang nadatnan. Nakita nila ang batang si R na emaciated o sobrang payat dahil sa malnutrisyon. Ang kanyang katawan ay isang kalansay na nabubuhay. Mga buto at kasukasuan ay nakausli. Balat ay tuyo at manipis at ang suot nito na checkered shorts ay punit. Samantalang ang asul na kamisita ay lawlaw sa payat niyang pangangatawan. Ang kanyang mga paa ay duguan at ang tanging suot ay ang manipis at butas pa na medyas na pananggala laban sa nagbabagang init ng araw. Ang ankle at wrist ni R ay parehong nakabalot ng plastic saran wrap at duct tape.
Ang mga responders na dumating ay nagsagawa ng paunang lunas at isa-isang pinagtanggal ang mga duct tape. Nang natanggal na ang mga nakapulupot na duct tape, isang masangsang na amoy ang bumalot sa paligid at bumulaga sa mga responders. Ang itsura ng sugat na pinagtakpan ay masyadong malala dahil kitang-kita na severely infected ang mga ito. Sinabi ng bata ng kanyang mga sugat ay nilapatan ng pinaghalong cayenne pepper at honey paste. Ang cayenne pepper ay isang uri ng pulang sili na ginawang powder. Habang ginagawa ang paunang lunas at nagsagawa ng agarang assessment, napag-alaman na ang bata ay ginapos gamit ang isang lubid na nakakabit sa isang mabigat na bagay o weight na naging sanhi ng limitadong galaw sa kanyang mga kasukasuan. Dahil sa paulit-ulit na friction at pressure, nagkaroon ito ng iritasyon sa balat at sa mga kalapit na kalamnan. Nakalaunan ay naging sugat na makikita ang marka ng mga lubid na matagal nang nakapulupot. Ibinahagi rin ng bata kung sino ang may kagagawa ng kalupitang ito. Sinabi niya sa mga kapulisan na ang lahat ng gumawa nito sa kanya ay isang babae na nagngangalang Jody. Sinabi ng bata na siya itunuring na makasalanan at ang ginawang pagkakagapos umano sa kanya ay bahagi lamang ng isang paraan ng cleansing o pagpaparusa. Ikinuwento din ni R na ang kanyang 9 years old na kapatid na si E ay nasa loob pa ng bahay at naiwan niya na hindi niya minsan nakita mahigit 1 buwan na ang nakalipas kahit pa nasabay silang dumating sa bahay dahil pinaghiwalay sila kaagad at pinagbawalan ng magkita dahil ito ay utos o patakaran sa bahay na dapat nilang sundin. Kung kaya't di niya matukoy kung ano ang kasalukuyang estado ni E. Sa pamumuno ni Sergeant Tobler, agad nilang pinuntahan ang bahay ni Jody, habang si R naman ay lulan sa emergency transportation at dinala sa St. George's Regional Hospital para sa mas masusing atensyong pangmedikal para sa matinding sugat na natamo at malnutrisyon. Sino nga ba si Jody? Si Jody Hildebrandt ay ang pagmamay-ari ng bunker style na may 10,000 square feet kung saan ang batang si R ay nakagapos at pinarusahan sa ngalan ng cleansing ay lakas loob na nakatakas. Ang mga kapulisan ay dali-daling nagsagawa ng swift check at kahit ayaw pa ni Jody ay wala itong magawa dahil sa tinatawag na exigent circumstances. Ang exigent circumstances ay tumutukoy sa mga sitwasyong mapanganib o kritikal, kung saan hindi na maaring maghintay pa ng karaniwang legal na proseso tulad lamang ng pagkuha ng search warrant dahil maaaring may banta sa buhay, kaligtasan o ebidensya. Pumasok ang mga otoridad at sinuyod ang bawat sulok ng bahay. Ilang minuto din ang nakalipas bago nila natagpuan ang bata na si E. Si E na nakakulong sa isang isolated room na madilim at nakaupo lamang sa sahig, nakayuko, tahimik at takot. Si E ay ang nakababatang kapatid ni R. Siya ay isang babae pero sa unang suliyap siya ay napagkamalan na lalaki dahil sa shaved head nito. Nasa loob ng silid si E, isang batang halos hindi gumagalaw. Ang kanyang mga mata ay blanco, sumasalamin sa tindi ng takot at pag-aalinlangan. Sa kabila ng paulit-ulit na pagtawag at pakiusap ng mga pulis, nananatili siyang tahimik, tilabay nakapako sa kanyang kinauupuan. Ito ay isang kaso kung saan ang biktima ay nasa state of freeze response, isang natural na reaksyon ng katawan sa matinding banta o takot kung saan ang isang individual ay nagiging parang walang buhay upang makaligtas sa panganib. Ang kanyang pagtangging kumilos ay isang malinaw na indikasyon ng matinding trauma na kanyang pinagdaanan. Lumapit si Sergeant Tobler na may kakaibang presensya. Sa halip na magpumilit o magpakita ng otoridad, dahan-dahan siyang umupo sa tabi ni E. Sinisigurado ang bawat galaw na hindi makadagdag sa takot ng bata. Ang kanyang boses ay mahinahon. Ang layunin ay hindi upang makakuha ng impormasyon na agaran, kundi upang makapagtatag ng tiwala. Sa mga ganitong sitwasyon, ang pagbuo ng rapor ay mahalaga. Ipinakita ni Sergeant Tobler ang isang klase ng pag-aalaga na lampas sa kanyang tungkulin.
Walang pilit, walang pagmamadali, kundi isang kalmadong presensya na naglalayong ipaabot kay E na siya ay ligtas na ngayon. Sa kabila ng lahat ng pagtatangka ni Sergeant Tobler, nananatili si E sa kanyang katahimikan. Nananatiling ayaw magsalita o gumalaw, ay patunay pa rin sa kanyang matinding pagkabigla. Ngunit sa isang huling pagtatangka, isang tanong ang ibinato ni Sergeant Tobler. Gusto mo ba ng pizza? Ang simpleng alok na ito ay tila nagsilbing susi at sa unang pagkakataon, bahagyang tumango ang batang si E. Ang munting kilos na ito ay isang hakbang at isang senyales na unti-unti nang nawawasak ang pader ng takot. Ito ay nagpapakita kung paano minsan ang mga simpleng pangangailangan o kagustuhan tulad ng pagkain ay maaaring magsilbing tulay upang muling makipag-ugnayan ang isang biktima ng trauma. Nang makakain si E ng pizza ng mabilis, agad na napansin ni Sergeant Tobler ang matinding gutom ng bata. Hindi nag-aatubiling umorder pa siya ng isa pang large pizza kasama na ang milkshake. Ang batang si E ay halatang sobrang gutom. Sa katunayan nga ay naubos nito ang kalahati ng malaking pizza. Sa simpleng pag-alok ng pagkain at buong pasensya na ipinakita ni Sergeant Tobler ay sa wakas unti-unting lumambot ang mga balikat ng bata. At sa unang sandali matapos ang matagal na pananahimik, kusang loob na tumayo at maayos siyang sumama kay Sergeant Tobler palabas ng kwarto hanggang makalabas ng bahay. Pagkalabas ng bata, bumungad sa mga pulis na nakaabang sa labas ang kanyang labis na kapayatan at mga palatandaan ng pisikal na pang-aabuso. Tahimik at halos walang imik. Paulit-ulit siyang nagtatanong kung magagalit ba si Jody Hildebrand sa ginawa niyang pagsama sa mga pulis. Isang malinaw na senyales ng matinding psychological damage na dulot ng matagal na manipulasyon. Sino nga ba si Jody Hildebrand? Si Jody Hildebrand ay isang American licensed counselor, life coach, and a YouTube influencer. Lumaki siya sa isang pamilyang deboto ng simbahan na The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints o mas kilala sa tawag na Mormon. Nagtapos siya ng Bachelor of Arts in English Language and Literature mula sa Brigham Young University taong 1996. Nagtapos ng Masters of Arts sa Educational Psychology mula sa University of Utah taong 2003. Year 2005 naman ay naging ganap na lisensyadong Clinical Mental Health Counselor. Itinatag din niya ang Connections Classroom noong 2007 na isang counseling at business organization. Ang Connections ay nag-aalok ng mga kurso tungkol sa relasyon at personal na pag-unlad. At sa taong 2019, nang unang nagtagpo ang landas ni Ruby at Jody. Si Ruby Frankie na tagapamuno sa isang kilalang family vlogger sa YouTube sa ilalim ng channel na 8 Passengers na kasama ang kanyang asawang si Frankie at 6 na anak. Si Ruby na naghahanap ng therapist para sa kanyang anak na lalaking si Chad. Si Chad ay 15 years old na nangangailangan umano ng therapy dahil sa mga hamon sa kanyang pag-uugali na itinuturing ni Ruby na mahirap kontrolin. Ayon sa mga ulat, kabilang dito ang mga isyong tulad ng pagsuway o mga paghihirap sa emosyonal na regulasyon na karaniwan sa mga teenager, ngunit itinuturing ang mga ito ni Ruby na nangangailangan ng profesional na interbensyon. Iminungkahi ni Jody Hildebrand na ipadala si Chad sa Anasazi Wilderness Program dahil sa mga rebellious streak nito. Ang Anasazi Wilderness Program ay nasa Arizona at nananatili si Chad doon ng mahigit 10 linggo. Pagkatapos ng programang ito, ipinagpatuloy ni Hildebrand ang therapy kay Chad sa kanyang pagbabalik sa Utah. Sina Ruby at ang kanyang asawang si Kevin naman ay nagsimulang dumalo sa mga klase ng Connections
ang counseling program ni Hildebrandt na nangako ng pagpapabuti ng mga relasyon sa pamilya at pag-aasawa sa pamamagitan ng mga prinsipyong nakabatay sa katotohanan at pag-iwas sa distortion. Isang terminong ginamit ni Hildebrandt para sa mga kasalanan o maling paniniwala. Ang programang ito ay nagkaroon ng malaking epekto kay Ruby, na kalaunan ay naging Certified Mental Fitness Trainer sa Connections. Si Ruby na naging Certified Mental Fitness Trainer at nagpapakita ng kanyang pagtanggap sa mga turo ni Jody ay kalaunan nagsanib puwersa at naglunsad sila ng joint Instagram account na Moms of Truth at isang YouTube channel. Matapos simulan ang therapy kay Chad, pinalawak ni Hildebrandt ang kanyang impluwensya sa pamilyang Frankie na nagmungkahi ng iba't ibang approach at interbensyon na lumampas sa tradisyonal na pagpapayo bilang therapist at kalaunan ay humantong sa mga kontrobersyal at mapaminsalang gawain. August 2021, si Jody ay nagkaroon ng intermittent episodes of demonic night terror at paniniwala sa mga espiritual na pangitain o visions, kung kaya't hinikayat niya si Ruby Frankie na kailangan ng tulong at nagdemand ng madali ang paglipat sa bahay ni Ruby sa Springville, Utah, upang siya ay masamahan kung sakaling magkaroon ulit ng episodes of demonic night terror. Pinaunlakan ni Ruby ang suhestyon ni Jody. Pinalinis ni Ruby ang kwarto ng kanyang panganay na babae na si Sherry, hinakot ang gamit at pinaglilipat. Si Jody ay naging komportable sa kwarto ni Sherry, samantalang si Sherry ay natutulog sa sala. Ang paglipat na ito ay hindi masyadong naging abala kay Sherry dahil ilang linggo na lang ay alis na rin naman siya at lilipat sa kanyang college dorm. Pero naging palaisipan sa kanya na ang kanilang therapist ay lumipat sa bahay ng kanyang client, isang katanungan na laging laman sa kanyang isipan. Simula nang nakalipat si Jody sa bahay ng mga Frankie, unti-unting binago nito ang dynamic ng pamilyang Frankie. Naging malaya si Jody sa kanyang ideology sa religious extremism. Simula nang nakalipat si Jody Hildebrandt sa bahay ng pamilyang Frankie, maraming binago at patakaran si Jody na ipinatupad. Si Kevin na ama ay tinanggalan ng karapatan sa pagdidisiplina ng kanyang mga sariling anak. At kung nais niyang makipag-ugnayan sa kanila o sa kanyang mga anak, ay kailangan muna niyang humingi ng pahintulot na kadalasan ay tinanggihan. Pinaratangan si Kevin na mapanganib o emotionally unsafe sa kanyang mga anak na kahit minsan wala naman anong kasaysayan ng pananakit. Hindi siya isinama sa mga healing sessions na kadalasan sina Jody lamang at si Ruby ang palaging magkasama. At sa panahon ng healing session, mariin siyang pinagbawalan na umakyat sa taas ng kanilang kwarto kahit pumanhik sa itaas ng kanilang palapag. Sa madaling sabi, si Kevin ay tinanggalan ng papel bilang asawa at ama. Ang kanyang presensya ay pinagbawalan, ang kanyang boses ay pinatahimik, at ang kanyang karapatan sa sariling pamilya ay tinanggal. Lahat ng ito ay bahagi ng pang-aabusong kontrol na itinaguyod ni Jody at niyakap ni Ruby. Kalaunan, naging bulag si Ruby sa lahat ng kanyang desisyon. Inutusan ni Ruby ang kanyang asawang si Kevin na umalis sa kanilang bahay at huwag nang bumalik hanggat hindi siya mismo ang nagsasabing maaari na siyang makabalik. Hindi agad lumaban si Kevin dahil sa matinding manipulasyong emosyonal na dinanas niya mula kina Ruby at Jody. Pinaniniwala siyang siya ang dahilan ng distortion sa pamilya at kailangan muna niyang lumayo upang gumaling. Bilang isang ama at asawang may malasakit, inisip niyang ang pagsunod ay paraan para maibalik ang kaayusan. Umasa siyang sa pagdaan ng panahon, papayagan siyang bumalik. Ngunit ang katotohanan, siya'y unti-unting inalis sa buhay ng pamilya. Isang hakbang na binalot sa anyo ng espiritual na paghilom, pero sa likod nito ay kontrol, takot at panlilinlang.
Si Chad naman na sumailalim sa therapy ay mas lalo pang nalihis, kung saan ipinatupad ni Ruby ang mahigpit na mga patakaran na naimpluwensyahan ng connections. Si Chad Frankie, isa sa kanilang mga anak, ay inalis palayo sa bahay bilang bahagi ng plano ng paghihiwalay na ito. Ang mga bata ay nakaranas ng matinding kontrol at emosyonal na kapinsalaan. Si Shari na noon ay 17 years old ay nakaharap sa lumalalang pagkakahiwalay ay kalaunan itinakwil ng sariling ina. Hindi siya kailanman kinausap na, pati na ang kanyang mga kapatid na si Chad at ang dad niyang si Kevin. Ang kanyang ina ay sobrang natabunan ng mga maling akala at turo ni Hildebrand kaysa pagkakaisa ng pamilya. Nang tuluyang napaalis ni Jody sina Kevin, Chad at Shari at naging tagasunod na niya si Ruby, ipinatupad niya ang mga malupit na paraan ng pagdidisiplina na kalaunan ay itinuturing na pang-aabuso sa mga naiwang anak ni Ruby. May 2023, inilipat ni Ruby ang kanyang dalawang bunsong anak, sina R at E, sa bahay ni Jody Hildebrand sa Ivins, Utah, kung saan ang pang-aabuso ay naging mas matindi. Iminungkahi ni Hildebrand na ang mga bata ay kailangang sumailalim sa mahigpit na disiplina sa kanyang tahanan, na kalaunan ay natuklasang kinabibilangan ng pagkakakulong sa isang konkretong bunker, pagkagutom at pisikal na pagtali. Pagtinay ng pagkain at tubig sa kanyang mga anak bilang parusa. Sila ay pinilit na magsagawa ng pisikal na gawain at pagbubuhat ng mabibigat na bagay sa labas ng walang sapatos sa init ng tag-init na nagdulot ng mga paso at pinsala. Paggamit ng lubid at duct tape upang gapusan ang mga bata. Paggamot ng mga natamong sugat gamit ang pinaghalong cayenne pepper at honey. Pagpapalaganap ng paniniwala na ang mga bata ay possessed o masama at ang mga parusang ito ay kinakailangan upang ituwid ang kanilang mga kasalanan o alisin ang masamang espiritu. Ang mga pamamaraang ito ay nagmula sa mga ekstremistang paniniwala ni Hildebrand na nagtataguyod ng isang truth versus distortion na ideolohiya na nag-ugat sa kanyang mga turo sa connections. Sa halip ng paghilom, unti-unting nabaon si Ruby sa impluwensya ng mahigpit, kontrolado at radikal na pamamaraan ni Jody. Mula sa pagiging isang ina na naghahangad ng balansing disiplina at pagmamahal, naging masugid siyang tagasunod ng connections. Pinaniniwala siya na ang lubos na pagsunod, walang tanong na pag-amin ng kasalanan at matinding parusa ay paraan lamang ng tunay na pagmamahal at pagpapagaling. Sa paglipas ng panahon, pinagong tuluyan ni Jody ang pananaw ni Ruby. Ang pagdidisiplina ay naging cleansing at ang pananakit ay itinuturing na healing. Si Ruby na umiikot ang mundo sa harap ng kamera na ang lahat na nakikita ay puro palabas na anyo lamang. Sa libro na nailathala ni Sherry, ang panganay na anak, The House of My Mother, The Daughter's Quest for Freedom, isiniwalat niya ang lahat ng kanyang karanasan kay Ruby. Ang ina na dapat mapagkalinga at mapagmahal ay nilamon ng pagiging sobrang makasarili at siya lamang ang bukod tanging may boses sa loob ng kanilang bahay at ang lahat ng bawat galaw ay dikta ng ina. Ang kanyang pagiging istrikto na wala sa lugar at madaling magalit ay nakitaan ng malubhang pang-aabuso bago pa man niya nakilala si Jody. Ramdam ng buong pamilya ang malamig at mapait na pagbabagong unti-unting bumalot kay Ruby. Mas naging malamig, mapanlinlang at sobrang higpit. Ginamit niya ang ideolohiya ng religious extremism bilang sandata upang kontrolin ang kanyang mga anak, kabilang na ang mga pagkakait sa pagkain, pisikal na pagpaparusa at paggapos sa kanila na parang mga kriminal. Noong Agosto 30, 2023, sa araw ding mismong iyon ay inaresto sina Ruby, Frankie at Jody Hildebrand dahil sa 6 na bilang na aggravated child abuse, isang second-degree felony ayon sa Santa Clara Ivins Police Department. Ang mga dahilan ay nagmula sa pagtakas ng 12 years old na anak na si R mula sa 10,000 square feet na bahay ni Jody Hildebrand.
Si R, emaciated, may duct tape sa kanyang mga bukong-bukong at pulso at may malalim na sugat mula sa lubid. Ay humingi ng tulong sa kapitbahay na si Danny Clarkson na tumawag ng 911. Inilarawan ng ulat ng pulisya na si R ay malnourished, gutom at uhaw, at ang kanyang mga sugat ay ginamot ng cayenne pepper at honey paste na ginawa at inilapat mismo ni Jody Hildebrandt na nagpapalala ng hapdi at sakit. Sa pagsusuri ng bahay ni Hildebrandt, natagpuan ng mga pulis ang 9 years old na anak na babae na si E na nagtatago sa isang madilim na walk-in closet. Malnourished din at may shaved head. Ayon sa affidavit ng Washington County, ang mga bata ay tinago sa isang concentration camp-like setting. Regular na pinagkaitan ng pagkain, tubig, kama at libangan. Sila ay pinilit na magsagawa ng pisikal na gawain tulad ng pagbubuhat ng mabibigat na kahon at pagtayo sa init ng disyerto na walang sapatos na nagdulot ng matinding sunburn at sugat. Natagpuan din nila ang mga lubid, posas at cayenne pepper paste sa isang panic room na ebidensya ng sistematikong pang-aabuso. Sa pag-iimbestiga na pag-alaman din na noong 2021 sa Springville, Utah, lumipat si Jody Hildebrandt na therapist sa bahay ng kanyang client na si Rebbe Franke dahil sa kanilang paghiling sa relihiyosong ekstremismo at pakikipagtulungan sa connections na nagpapalaganap ng matinding disiplina. Inangkin din ni Hildebrandt ang demonic night terrors na kumbinsido kay Rebbe bilang banal na misyon ayon sa pahayag ng asawa ni Rebbe na si Kevin Franke. Noong July 2022, hinikayat ni Jody Hildebrandt si Rebbe na paalisin si Kevin na itinuturing siyang mahina at hadlang sa pagliligtas ng mga bata mula sa demonic possessions at kasamaan, batay sa kanyang spiritual visions na sinang-ayunan naman ni Rebbe na nagdulot ng paghihiwalay. Naniniwala si Rebbe na si Jody Hildebrandt, isang connection therapist, ay may banal na gabay at kalaunan ipinagkatiwala niya ang pangangalaga sa kanyang dalawang anak na si R at E at ipinadala niya sa concentration camp-like setting at ito ay ang bahay ni Jody. Ang bahay ni Jody Hildebrandt sa Ivins, Utah ay tila hindi tahanan kundi isang kota ng kontrol, malayo sa imahe ng isang ligtas na lugar ng paggaling. Sa unang tingin, ang istruktura ay tahimik at disente, ngunit sa loob nito ay may sistema na kahalintulad ng isang concentration camp. Malamig, makitid at nakakulong hindi lang sa katawan, kundi pati ang isipan. Ang mga bata na dinala roon ay dapat sana'y tumanggap ng therapy, gabay, suporta at pagmamalasakit para sa kanilang emotional healing ay sa halip sila ay naging biktima ng matinding mental at physical abuse. Sa ilalim ng doktrina ni Jody, ang therapy ay nangangahulugang pananahimik, pag-amin ng kasalanan, at pagtanggap sa mga marahas na parusa bilang anyo ng paglilinis ng kaluluwa. Ang magkapatid ay pinaghiwalay sa isa't isa, ikinulong sa kanya-kanyang silid at hindi pinayagan na mag-usap o magkita ng mahigit 1 buwan. Sa loob ng mga kwartong iyon, walang laruan, walang aliwan, at madalas ay walang sapat na pagkain o tubig. Wala ring tunay na koneksyon sa mundo sa labas dahil pati ang mga bintana ay kadalasang sarado o tinakpan. Ang mga pagkain ay rasyon lamang at kung minsan ay pinagkaitan pa bilang disiplina. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay hindi katahimikan ng kapayapaan, kundi katahimikan ng takot. Ang bahay ni Jody ay hindi lugar ng paghilom, kundi isang kulungan kung saan ang mga inosenteng bata ay nawala ng boses, pag-asa at koneksyon sa kanilang sarili at sa isa't isa. Ang lahat ng ito ay naranasan ni R at E ng mga anak ni Rebbe.
February 20, 2024, sa 5th Judicial District Court sa St. George, Utah, hinatulan sina Ruby, Frankie at Jody Hildebrandt ng hukom na si John J. Walton matapos umamin sa 4 na bilang na aggravated child abuse, isang second-degree felony ayon sa Washington County's Attorney's Office. Ang hatol ay resulta ng mga krimen laban sa 12 years old na anak na sina R at 9 years old na si E, na dumanas ng matinding pang-aabuso sa bahay ni Jody Hildebrandt. Sa hindi nakakaalam kung ano ang ibig sabihin ng aggravated child abuse, ito ay ang paulit-ulit at matinding pananakit o pambubugbog sa bata o mga bata na sadyang pinahihirapan, pinagmalumitan, pinaparusahan o ikinulong ang bata sa paraang nagiging paulit-ulit at tila nagiging kagawian o pattern. Inabuso ang mga bata na nagdudulot ng pinsala, kapansanan o permanenteng pagkasira ng katawan o isipan. Si Jody at Ruby ay nakatanggap ng 4 na magkakasunod na sentensya ng 1 hanggang 15 taon sa Utah State Prison na may maximum na 30 years bawat isa. Ito ay naaayon sa batas ng Utah na naglilimita sa mga sentensya ng second-degree felony. Ang Utah Board of Pardons and Parole ang magdidesisyon kung gaano ba talaga katagal sila na mananatili sa kulungan. Posibleng mas maikli kaysa 30 years o mas mahaba pa ito at depende sa kanilang pag-uugali at iba pang salik o kaganapan. Ang hatol ay sumunod sa kanilang mga guilty plea noong December 18, 2023 para kay Ruby Frankie at December 27, 2023 naman para kay Jody Hildebrandt, kung saan 2 bilang ng 6 na orihinal na kaso ang ibinaba bilang bahagi ng plea deal. Si Jody Hildebrandt at Ruby Frankie ay kasalukuyang nakakulong sa Purgatory Correctional Facility, isang county jail. Bagamat kapwa sila umamin sa 4 na bilang na matinding pang-aabuso sa bata at hinatulan noong February 20, 2024 ng 4 years to 30 years, hindi pa rin tiyak kung gaano katagal silang manatili sa loob ng bilangguan dahil sa batas ng Utah ukol sa indeterminate sentencing. Ang eksaktong haba ng kanilang sentensya ay nakasalalay sa magiging pasya ng Utah Board of Pardons and Parole. Ibig sabihin, hindi maaari nilang mapaglingkuran ang buong 30 years o maaari ring mapalaya ng mas maaga depende sa magiging desisyon ng board sa hinaharap. Ang kanilang sentensya ay hindi nangangahulugang tuluyan ng tapos ang masalimuot na kasong ito. Patuloy pa rin ang masusing pagbubusisi ng investigasyon na posibleng mas marami pang detalye na maaaring maungkat at lumabas, mga bagay na posibleng nakakaapekto sa kung gaano katagal pa silang manatili sa kulungan. Si Kevin Frankie, ang dating asawa, ay kasalukuyang nagsusumikap upang muling buuin ang kanyang buhay at makapagsimula kasama ang mga anak. November 2023, 3 buwan matapos maaresto si Ruby, ay nag-file ng divorce si Kevin at ito ay tuluyang naaprubahan noong March 2025. Sa desisyon ng korte, si Kevin ay pinagkalooban ng buong legal at pisikal na kustudiya sa lahat ng anak. Samantalang si Ruby ay pinagbabawal ang makipag-ugnayan sa lahat ng anak. Simula noon, nakatuon si Kevin sa proseso ng pagpapagaling at pagbabalik ng tiwala sa pagitan niya at ng kanyang mga anak. Bukod dito, naging aktibo siya sa pagsulong ng batas na nagbibigay proteksyon sa mga batang lumalabas sa online content, particular na ang panukalang batas sa Utah na nag-aatas sa mga magulang na ilaan ang bahagi ng kita mula sa social media para sa kapakanan ng mga bata. Lumahok din si Kevin sa Hulu docuseries na pinamagatang Devil in the Family na tumatalakay sa mapait na karanasan ng kanilang pamilya at ang epekto ng kaso ng pang-aabuso. Habang patuloy nilang hinaharap ang hamon ng pagbangon mula sa trauma, nananatiling determinado si Kevin na biging matatag at mapagtalingang ama sa kanyang mga anak.
Si Sherry, ang eldest daughter ng pamilyang Frankie, ay naglathala ng libro na pinamagatang The House of My Mother, ay isang mahalagang aklat na naglalaman ng mga panganib ng family vlogging, religious extremism at pang-aabusong physical at emotional, mga detalye ng mga natamo niyang pag-aabuso sa sarili niyang ina at paano niya ito nalampasan. Ang kwento ni Ruby Frankie ay hindi lamang tungkol sa isang content creator na nawala ng tiwala sa publiko. Ito ay paalaala sa ating lahat na ang pagiging magulang ay responsibilidad, hindi performance.